Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ang ating pag-uusapan naman ay how I chose my rhinoplasty surgeon because gumawa ko ng sarili kong teknik eh. Ano ba ang mga dapat na pamantayan sa pagpili ko ng aking rhinoplasty surgeon. And before that, before tayo magtuloy sa ating video, syempre, ini-invite ko muna kayo i-like ang aking mga social media accounts, of course. And syempre, dito naman sa YouTube, don't forget to click subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga videos. Okay, let's start! How I chose my rhinoplasty surgeon. First is, tinignan ko muna kung ano ba yung budget ko. Diba? Which is, sa totoong buhay naman is wala naman talaga akong budget. Una sa lahat is, ako ay nag-research. Okay. So, pag-usapan natin kung ano ba yung mga steps at mga pamantayan na ginawa ko, ha? Para sa akin lang to, ha? Hindi ako expert kasi first time ko lang naman magpa-surgery, cosmetic surgery. Pero, in my experience, ang ginawa ko ay ganito. How I chose my rhinoplasty surgeon. First, assessing professional credentials and training. Okay, syempre, kapag pipili ka ng doktor, kailangan alam mong doktor talaga siya. 'Di ba? Kailangan malalaman mo kung saan ba siya nag-aral. Ano ba ang specialty niya? Is he or she a board-certified surgeon? Ano ba ang specialty niya? Board certification, verifying certification by the relevant plastic surgery or facial plastic surgery boards in the Philippines. How to check if he or she is a board-certified plastic surgeon. Okay, dito kayo pupunta sa link na to. Okay, ilalagay ko yan dyan sa screen. Pupunta kayo dyan and itatype nyo doon sa may verification sa may baba yung complete name niya and kung ano ba yung, saan ba siyang field. Okay? So for me, Dr. Patrick David Tan, and then nilagay ko is physician ba or something? Basta ganun, mamimili ka, may choices yan eh. Specialization. Confirming the surgeon dedicates a significant portion of their practice specifically to rhinoplasty. Actually, it's up to you eh. Kung pipili ka ng surgeon na nakafocus ba sa ilong, which is, as I can imagine, is mahal yan. Or the surgeon na isa sa mga specialty niya is ay ang paggawa ng ilong. Yung iba kasi is ano lang eh, general plastic surgery. Magawa ng ng ganito, ng ilong, ng chin, ganyan-ganyan. I think usually sa Pilipinas, gano'n ang case. Number 2, evaluating experience and aesthetic style. Okay. So, for me, ang observation ko dyan is, every doctor ay may signature look. Okay? Hindi yung, mayroong mga doktor na ang galing sa tip. Mayroong doktor na ang galing sa bridge. I think depende na rin kasi sa mga tumitingin kung ay perfect para sa kantong ilong na to. Kasi iba-iba naman ang cases ng ilong eh. Merong matangos na, kailangan na lang ayusin yung alar, ganyan-ganyan. Always check yung mga before and after photos nila. At saka syempre malalaman mo kung inaangguluhan lang nila yung pictures eh. Kailangan fall into the rabbit hole of research when it comes to rhinoplasty. Always check yung mga social media accounts nila, yung mga nagre-review sa kanila, yung mga before and after photos nila. Check nyo rin if consistent yung result ng nose similar to your case. Similar to your nose. Kasi may mga ganyan eh. Like for me, actually ang top 1 ko talagang option na gagawa ng ilong ko is Elise. But hindi tayo pinalad. Mamaya i-discuss natin kung ba. Check for multiple angles. Front, side, 3/4, basal, and nostril view. So, yun na nga yung sinasabi ko. Always check yung kanilang before and after photos. Okay? Huwag lang kayo mag-focus sa isang photos nila. Check nyo kung gaano sila ka-active sa kanilang social media accounts. Meron din yung mga website and yung mga personal accounts nila. Kasi ako personally, gusto ko malaman kung ang doktor ko ba ay stressed. Kung gaano karami ang ginawa niya for today's video. Kung gaano karaming ilong ang ginawa niya everyday. Very important yan. Surgical frequency. Yun nga, gaano ba karami ang ginagawa niya everyday? Kailangan tinatanong mo rin yan. Asking how many rhinoplasties the surgeon performs weekly or monthly. And understanding how often their patients require a secondary surgery to correct issues
always join Facebook groups. Marami tayong Facebook groups dyan. I-flash ko na lang sa screen. Marami ako natutunan sa group na yan. Marami ding nagsasabi na nagpapa-revision sila kasi hindi nila gusto yung gawa ng ganitong doktor. Dive in. Dive in, okay? Mas mabuti nang mag-spend kayo ng time, gugulin nyo yung oras nyo kasi pag ginawa na yung ilong nyo, there's no turning back. Do your own research. Hindi dapat makontento sa consultation lang from the doctor. Kailangan, meron ding word of mouth, meron ding research kayong ginagawa. Okay, number 3, the consultation process. Ito na. Meron akong previous video about my consultation experience. If you wanna watch that, click nyo lang itong thumbnail to. Okay, hanapin nyo sa aking YouTube page, YouTube channel. Consultation process, communication style. Meron kasing iba minsan, especially sa mga walk-in and free consultation, mararamdaman mo na nagmamadali. Alam mo yon, hindi naman sa pag-aano, pero nagmamadali talaga. Unlike, syempre, paid, diba? Talagang VIP treatment ka dyan, may patubig pa and everything. Pero syempre, iba-iba yan. Nasa may budget diba? As may budget ka ba sa consultation fee, talagang ititreat ka ng very, very special. Communication style, assessing if the surgeon listens to your specific goals versus imposing their own aesthetic preference. For me, sa naranasan ko, alam ko naman na wala naman akong idea, hindi ako ganun ka-expert pagdating sa ilong. Pero yung feeling na pinakinggan ka is hits different. Alam mo yon. Kasi ang gusto ko lang sanang mangyari is, nung una is, hindi magpa-bridge. Kasi I thought meron na akong bridge. Iniisip ko meron na akong bridge. Which is true naman talaga. But, knowing na nagpa-hike ako, nagpa-trend ako, is may factor pala yan. So, yung isang doctor is sinabi sa akin na hindi niya pa masasabi kung kailangan ko ba or hindi ko kailangan magpa-bridge dahil hindi na virgin ang nose ko. Diba? Pati nose, hindi virgin. Sa patient, iba sa pakiramdam pag naramdaman mo na pinakikinggan ka ng doktor. Pwede rin naman kasi nilang sabihin yung personal preference nila as a doctor after nilang makinig sa'yo. Hindi yung sinasabi mo pa lang yung tingin mong gusto mo is kinakat ka na nila, something like that. Ewan ko kung sinong nakakaranas sa mga ganyan, but ako medyo naranasan ko yan. Okay, surgical plan transparency. Mangyayari to lahat sa consultation. Answering difficult questions. How they handle complications or dissatisfaction. Ito na nga sinasabi ko. Kailangan, pag nag-walk-in ka or nagkaroon ka ng consultation sa iyong preferred na doctor, make sure to prepare difficult and important questions. Okay? Huwag mahihiya. Huwag mahihiyang magtanong, sabi nga. 'Di ba? Kasi ilong mo yan, katawan mo yan, karapatan mong magtanong. At dapat kang magtanong. Kasi, makakadagdag sa mga tao may mga anxiety, nakakadagdag sa anxiety nila yung pagkawala ng idea, ng information, walang clarity. Yan. For me, especially. Pag walang clarity, so much anxiety. Number 4, facility accreditation and safety. Pagdating mo doon sa consultation mo, you have to ask, saan ba gagawin ang surgery? Dito ba? Dito ba sa office mo or something? It helps them to watch videos ng mga previous patients nila. Surgical setting, confirming where the surgery is performed. Private suite, ambulatory surgery center, or hospital. Meron dyan kasi sa clinic din nila ginagawa, yung iba naman sa hospital. May mga nakaantaway ba silang, ano ang gagawin nila if ever may emergency na mangyari? 'Di ba? Handa ba sila? Dapat nga din sinasabi mo kung ano yung mga sakit mo. Like me, hypertensive ako. And a little bit diabetic. Runs in the blood. Under that is the anesthesia. Verifying who administers the anesthesia. For example, a board-certified anesthesiologist versus a nurse anesthetist. So may ganun pala. Tatanungin mo kung sino ba ang mag-a-administer ng anesthesia mo. Okay, kailangan alamin mo din. Hindi lang yung doctor na gagawa ng surgery mismo, kailangan important din yung anesthesiologist. Consultation pa lang, itanong mo na yan. Number 5. Logistics.
cost, and aftercare. Total cost breakdown clarifying surgeon fees, anesthesia fees, and facility fees to avoid hidden cost. Lagi niyong ikaklaro, ito na ba yun? Ito na ba yung full na yun? Wala na tong hidden charges kasi ito lang yung pera ko. Ganon, ganyan. Very important din na itanong mo kung ano ba ang revision policy niyo. What if magkaroon ng damage, ng accident on the surgeon side? Basta may nangyaring hindi mo kasalanan ng surgeon. Ano ang gagawin nila? 'Di ba? Ano ang kanilang policy about that? Understanding the financial policy if a touch-up procedure is required later. Anong gagawin nila kapag wala ka namang kasalanan pero kunyari, pagtanggal ng stitch, nabunggo, ganyan, anong gagawin? Maraming mga pwedeng mangyari Ano, dapat tinatanong yan sa doktor. Post-op support. After ng surgery mo, ano ba ang aftercare nila? Paano ba ang treatment nila? Kailan ka babalik? After 4 days, 7 days, kailan tatanggalin ang stitch? At follow-up, mag-i-inject pa sila ng steroids para mabawasan ang swelling or something like that? Meron ba silang free facial? Di ba? You can watch that sa aking experience. Mapapanood nyo yan dito sa aking playlist, Rhinoplasty Diaries. So, tapos na ang aking mga how-to. Mag-proceed naman tayo sa ginawa kong parang chart. Dahil ako ay merong list of doctors na choices ko. And my number 1 is Dr. Ann Elise from Elise Aesthetics. Okay, so ito yung conversation namin nung ako ay nag-inquire. Nag-inquire pa lang. Hi, good day, blah, blah, blah. This is Miriam Busok. Sana magpa-sked and yan. Lalagay ko sa screen, basahin nyo na lang. So, ayan. Ayan ang reply sa akin ng kanilang secretary. Very fast response. Kompleto ang mga details. And then, sinabi na rin nila sa akin na kapag gusto ko magpa-consult there is a paid consultation fee to. Mapapanood nyo yan sa aking previous vlog. Dito naman, makikita natin sa chart na ang quote sa akin ng Elise Aesthetics ay 225,000. Okay? Yan ay ang aking nose eye revision na dahil ako ay nagpa-high cone. Ang hinahanap ko kasi sa isang clinic ay yung tatanggap ng credit card at yung may pinakamababa pero maayos naman gumawa. Ang Elise Aesthetics ay 225,000 with 16% patong pa dahil gagamit ako ng credit card. Is she board certified? Yes. At yung mga results niya, actually, perfect siya sa akin. Perfect talaga. Siya talaga ang aking dream doctor. But you know, you cannot have it all. Dr. Ordilio. So makikita niyo dyan, ito ang aming conversation. Ang final quote niya sa akin ay 230,000. I think sa ano lang to, online consultation lang to. 230,000 ang kanyang quote sa akin with 12% patong pa for transaction fees at credit card. Lahat naman yan sila ay board certified. Itong mga result na to is tinignan ko from their social media accounts. Yung mga picture nila before and after. Experience, ibig sabihin kung gaano siya katagal naging doctor and gaano ba siya ka-expert on my opinion. Then yung mga reviews ng tao, ng mga nababasa ko sa Facebook is, for me, it's 9. Consultation is 7 based on my experience because, syempre, online lang naman kami. Next is J. Christian. Ito yata yung nasa isa ko pang, nasa previous video ko, Key Medical Aesthetics. Ito naman ang aming conversation. Dr. J. Christian, ang quote niya sa akin is 150,000 revision and plus 5% patong because I will use credit card. Board certified, yes. Result, for me, he is 7 out of 10. Experience is 9. Dahil, tinanong ko rin sa kanya kung gaano ba karami ang inaano niya. Alam mo kung paano ako paano ko to in-score? Based on their age din. Kasi di ba kung matanda ka na, hindi marami experience, ang inano ko talaga is yung in the middle. Not very new, not very old. Alam mo yun. Okay, experience. Ang experience sa pagiging doktor ng nose is 9. Review ng mga tao is 7 out of 10. Consultation, my experience is 7 out of 10. Okay, Dr. O, Medical Aesthetics. So, Dr. O, ang last quotation niya sa akin is 130. Patong 5%. Okay, results sa Facebook, before and after, 7 out of 10. Experience niya sa doctor, for me, is 8. Review ng mga tao sa kanya is 8 out of 10. Consultation experience, 6. Siguro hindi ako masyadong in-accommodate. Ito naman,
In-accommodate niya naman ako, pero a little bit. SB Clinic. Ito ang aming conversation. I will flash it on the screen. Final quotation niya sa akin ay 200,000. 0% naman siya. Pero still, 200,000. Grabe, diba? And then, results, 7 out of 10. Experience, 8 out of 10. Review, 8 out of 10. Okay naman siya. But the consultation experience was 6 out of 10. So, itong consultation experience, ito yung tinatawag na, yung kutob. Yan. Kutob. Pero, para sa akin, napaka-importante niyan. Kung, for example, magaan ang loob ko sa doktor na to, di ba? Nakakatulong yan. Dr. Ruth Pecolera. This is our conversation. Mr. J from RPS Aesthetics, ang kanilang secretary. Ayan, binigyan nila ako ng quotation, pero ang final quotation is 200,000, patong 4%. Nakita ko sa mga results niya before and after. For me, this is 6 out of 10. Experience niya sa doctor, 7. 6, 7. Oh, Review yes. ng mga tao sa kanya is not that high, 7. And ang aking kutob, the connection, consultation experience is 6. Dr. C ng CMD. Ano ba yung pagkakabigkas ko? Okay. So, this is our conversation. The final quotation of Dr. C is 130,000 and cash only lang sila. Sinama ko na rin siya dito because gusto ko rin yung kasi mga gawa niya. Pero syempre, gusto ko lang i-discuss sa inyo na wala silang credit card, hindi sila nag-accept ng credit card. This is as of as of 2025. Siguro September. You have to check again kung meron na silang credit card, kung tumatanggap na sila. For me, the result before and after noses, 8 out of 10, experience 7, review ng mga tao is 8, consultation experience for me is 8 out of 10. Dr. Patrick David Tan. Ito ang aming conversation. Ang final quotation naman ni Dr. Patrick David Tan sa akin ay actually 135. Bakit siya naging 125? Because ang pinsan ko ay nagpagawa sa kanya. Dahil referral, binigyan niya ako ng discount. And then, sa Isera Aesthetics, they accept credit card with zero patong. Ang before and after results niya for me is 9 out of 10. Not perfect. He is not my top 1. Pero I think he is top 2. Let's see the scores. Top 3. I don't know. Basta ganon. Check nyo lang kung ano yung mga scores nila dyan sa screen. Experience na naman for me is 8 out of 10. Review ng mga tao sa kanya online is 9 out of 10. And consultation experience and yung kutob sa kanya, yung kumagaan ba yung loob sa kanya is 9 out of 10. Bakit? Dahil, nung free consultation online, siya mismo ang tumawag sa akin from his account, sa kanyang personal account. And then, nakipagkwentuhan talaga siya sa akin. Mabait yung boses niya. Siyempre, hindi naman natin ma-judge ang tao based on kung anong klaseng boses ang meron siya, di ba? Pero, the way he treats clients, okay naman. Until after kung magpa-nose, hanggang sa mga follow-up checkups ko. So, ang aking kutob and consultation experience for him is 9 out of 10. So, this is online kasi meron akong paid and free consultation, face-to-face yan, and si Dr. Patrick David Tan ang aking ma-judge when it comes to online consultation, which is good. Dr. Laho, na tumatanggap lang din naman ng cash. So, meron kami dito conversation. Yes. Ang pangalan ng nurse niya is si Nurse Maan. Ipa-flash ko sa screen yung mga contact numbers ng bawat doktor na naan dito para alam niyo din kung paano kukontakin yung mga secretaries nila kung gusto niyo mag-inquire. Okay? Si Dr. Laho, ang final quotation niya sa akin ay 160,000 pesos. And nag-accept lang sila ng cash. Pero sinama ko siya dito dahil ang ganda ng mga gawa niya din. In fairness din sa kanya talaga. Result ng before and after, sa picture, before and after pictures are, for me, is 9 out of 10. Experience siya sa doctor, I feel like matagal na siyang doktor. And review ng mga tao sa kanya is 8 out of 10. Connection when it comes to consultation, dahil I think di yata kami masyadong nakapag-consultation, 7 out of 10.
ang final verdict ko ay ang napili ko ay si Dr. Patrick David Tan. Ang naging decision ko is pinili ko si Dr. Patrick David Tan dahil maganda ang naging consultation experience ko sa kanya. Plus nasa ano siya nasa almost top 1, top 2, top 3, top 3 siyang ganon. And pasok siya sa aking financial, capability. And dahil tumatanggap din sila ng card. Ang aking realization is hindi porke nabayaran mo ng maganda ang experience mo dahil paid consultation yan, is yun na yung pipiliin mong doktor. Okay? So kasi para sa akin, napili ko si Dr. Patrick David Tan dahil pasok din siya talaga sa budget ko. Yun din talaga ang isang mga pamantayan kung paano ka makakapili ng doktor. Kung ikaw ay nakapag-ipon talaga at makakapaghintay ka, kasi hindi ako makapaghintay. Kaya, ang napili ko talaga is si Dr. Patrick David Tan dahil maayos yung clinic, maayos yung doktor, na-research ko na talagang board certified siya, and wala naman akong nakita, I don't know ha, I'm not sure, wala naman akong nakitang bad review sa kanya online, plus, madaling kausap. Gusto ko kasi yung mga ganun, yung mga madadaling kausap. Ayun, so that is how I chose my rhinoplasty surgeon. I hope nakatulong ako sa mga gustong magpailong. And advice ko lang is, do your research, di ba? Hindi lang ako yung dapat mong pakinggan. Kailangan, alam mo din. Hindi porque sinabi kong okay dito, okay dyan, yun na yung maanahin mo. Hindi, depende kasi din yan sa ilong mo, depende sa budget mo, depende sa location mo, lahat eh. Ganon. Kaya kailangan talaga, pag pipili ka ng doktor na gagawa ng ilong mo is, alam mo, experience talaga siya. Diba? Kasi once na nagalaw na yung ilong mo, there's no turning back. So, I hope marami kayong natutunan sa videos na to, and gagawa pa ako ng more topic about rhinoplasty channeling. Okay, before I end this video, I would like again to invite you to follow all my social media accounts. I will just flash it on the screen. And of course, here naman sa YouTube, subscribe naman dyan sa channel ko. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Goodbye! Whew! Buisit na lang ako yan.